ating mga Biblia in Luke chapter 1, verse 26 to 38. Okay, Luke chapter 1, verse 26 to 38. Okay, for the last time, Luke chapter 1, verse 26 hanggang verse 28. Kung nakita nyo na po, say amen. So, ganito gagawin po natin. So, lahat po ng young people, you will read from verse 26, 27, 29. Tapos naman, ang lahat ng boys o men, babasahin niyo po sa verse 28, sa verse 30, hanggang sa verse 33. Ulitin ko, lahat po ng boys o men, sa verse 28, 30, 31, 32, hanggang 33. So, lahat naman po ng ladies, babasahin niyo po sa verse 34 hanggang sa verse 36. Okay? So, ulitin ko po ha. Lahat po ng young people sa verse 26, 27, 29. Lahat naman po ng men sa verse 28, verse 30 hanggang verse 33. At lahat po ng ladies ay babasahin niyo po yan sa verse 34. Amen? Okay, so start po tayo sa verse 26. All the young people, ready? Begin. Okay, ladies, verse 29. Ready? Begin. Verse 30, all the men. Ready? Begin. Tuloy-tuloy hanggang verse 33. All the ladies, verse 34, begin. Okay, all together, verse 36 hanggang verse 38, begin. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her old age, and this in the 6th month with her who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa iyong banal na salita. Hiningi po namin, Ama, na patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso, sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang tanging paraan upang mabigyan po kayo ng kaluwalhatian ay ang kabanalan. Ang kabanalang ito ay hindi po nagmumula sa amin. At inaamin po namin ang aming kakulangan. Ngunit salamat po sapagkat meron po kaming Kristo na siyang nagbihis po ng kabanalan sa amin. At hinihingi po namin na patuloy na siya ang makita niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kami magpabago sa inyo. Ano man mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong paningin, ay patuloy, Ama, na ipabago po namin ito sa inyo. Tulungan niyo po na yung banal na salita ay patuloy na mag-ugat, tumubo, and eventually magbunga po sa amin para po sa ikakapuri ng iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. So the title of the message for today is Blessed Calling. Blessed Calling. Now, nung nabasa po natin yung salita ng Diyos po kanina, alam niyo na po kaagad kung sino po yung bida ng ating istorya. Tama? Which is si Mary. But to tell you honestly, hindi po siya talaga ang actual na bida, kundi siya po ay ginamit lang ng ating Panginoon. Kasi kung siya yung magiging bida, ang magiging title po dapat ay Blessed Mary, which is delikado po yon. Sapagkat, sabi ko nga po, si Maria ay ginamit lang ng Panginoon. So there are some extreme teachings about her sa kanyang ginawa na nilevel up ang kanyang pagkatao na mula sa pagiging tao, siya po'y lumevel na sa pagiging Diyos. So you must understand, when we are studying the Scripture, kinakailangan tumatama po siya lagi, hindi sa tao, kundi sa Diyos po lagi. Sapagkat ang Diyos lang naman talaga ang may mga bagay na may masasabi po sa atin para sa ikagaganda at ikakaayos and eventually ikaliligtas po ng ating buhay. Amen po ba? So kapag sinabi po nating kaligtasan, tumutukoy po ito sa mga taong tumanggap, okay, ng kaligtasan sapagkat naintindihan natin na sa ating sarili ay hindi po natin kayang iligtas, di ba, ang ating mga sarili. Kahit nagaano ka pa kabait, kahit nagaano ka pa karaming tinulungan, kahit nagaano ka pa kasikat, ang lahat ng ito ay baliwala sapagkat ang requirement ng Diyos ay kabanalan. The only requirement for us to be connected with God is what? Holiness. Gusto ko sana sabihin, perfect holiness. Kaso nga lang, masyadong exaggerated. Kasi pag sinabi mong holy, perfect na po yun. Amen? So ngayong umaga pong ito, kapag kayo ay tumanggap na ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, therefore, you are now the sons and the daughters of God. Amen po ba yun? So, pwede mo sabihin sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Okay? So, dapat ugaling makadiyos. Tama? Oh, wala nang maldita ha. Kasi anak na ng Diyos. Okay? So, instead of focusing on the identity of Mary or focusing on what Mary did, lagi, tinitingnan po natin, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, it always theocentric. Lagi umiikot po tayo sa Diyos. Kaya ang title po ng message po natin is called what? The Blessed Calling. Okay? Sapagkat the statement or the opening statement ko po ito, all of us have given the opportunity to be used by God. Lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataon para magamit ng Diyos. I really love how the first singer, yung special number po natin kanina, di ba? Ang title po kasi is the word sovereign, right? When we talk about the word sovereign, meaning to say, ang Diyos ang may control. Siya yung bahala. Wala kang karapatan, wala kang anumang say. Parang kaligtasan yan eh. Sa ayaw mo at sa gusto, ang katabi mo ngayon, siya po ay saint. Tama? Kasi sa Roman Catholicism, ang saint po sa kanila, yung mga taong nabuhay ng may kabanalan in their own standard, di ba? Then sila po'y patay na. So sa pagiging mananampalataya po, hindi ganon. Okay? Ang sino man ang nagtiwala kay Jesus, siya po'y saint. Amen po ba? So wala kang karapatang questioning kung yung katabi mo ay hindi mo gusto. Sa ayaw mo at sa gusto, kapag yan ay tumanggap sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, siya'y pinatawad, siya'y santo. Diba? Imagine mo, tatawagin ka Saint Dennis. Iba sa inyo, ayaw. Dennis, ano ba naman? Diba? Pasensya kayo. Kung talagang pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon, santo po siya. Amen? Therefore, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa kabanalan, dapat lumakad tayo na may kabanalan. So, isang taong banal na or pinapaging banal ng Panginoon, hindi na nagsusugal yan. Amen? Di na umiinom yan. Amen? Di na naniniwala sa swerte. Amen? Oo. Kaya pag hindi kayo nakuha sa raffle mamaya, huwag kayong magalit.
Iba kasi nagagalit pa, iba nagba-backslide pa ng panaka-naka. Hindi na mag-a-attend next week. Diba? Para naman kasalanan namin na hindi ka nabunot sa rapol. At parang buong buhay mo, ang pagkatao mo, umiikot na sa rapol. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Wag ganon. So ang kabanalan sa buhay ng bawat mananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Ang kabanalan na meron tayo ay nang dahil kay Kristo. So nang dahil kay Kristo, nakakalakad na dapat tayo ng may kaayusan. Yun yung dahilan kung bakit kapag pinagsasabihan po tayo o kapag tinatamaan tayo ng mensahe, hindi dapat tayo nagtatampo. At sapagkat, alam mo yun, alam natin kung kanino galing ito. Binago tayo at patuloy tayong nagpapabago sa ating Panginoon. Diba? Sabihin nyo nga, nagpapabago. Magpapabago ako sa Panginoon. Daling sabihin, ano? Okay, sa buhay natin. Amen? Sa buhay po natin yan. Now, dito po sa pagkakataong ito, the life of Mary is a good example to all believers. Hindi natin sinasantabihan. Kasi marami nagsasabi na, ay, di ginagalang si Maria. Hindi, baliktad nga eh. Okay? Dapat natin sundan ang kanyang halimbawa ng kanyang pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Pero kagaya ng lahat ng mananampalatayang sumunod sa Diyos, hindi natin ine-elevate ang kanilang ginawa, kundi ang ina-highlight po natin kung bakit sila sumunod ay nakita ang kabutihan at ang karakter ng Diyos. We need to understand that. Kasi mga kapatid, kung sa sarili po nating katalinuhan, kung sa sarili nating lakas ay susunod tayo sa Panginoon, hindi natin magagawa. Or kung makakasunod ka man, minsan ay pagmamalaki mo pa yan. Tandaan po ninyo, wala ho tayo may pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Madalas, may problema tayo sa maraming bagay. Diba? Minsan, moody ka, tama? Aminin mo man at hindi. Diba? Susunod ka sa Panginoon ngayon, bukas makalawa, hindi. Mag-a-attend ka ng prayer meeting, next week, inabot ka ng topak, hindi ka na nag-prayer meeting. So instead, yung pangungusap ng banal na spirito ang nasa sa iyo, nako, ibang spirito yan kapag ang topak ang siyang umatake sa iyo. So you have to remember, believers in Christ, that when a person, o ang isang mananampalataya, ay nakakilala na sa Panginoon, wala siyang gagawin kundi sumunod lang sa Panginoon. Because God is always, giving us opportunity to obey Him. So ngayon, kung binibigyan tayo ng pagkakataon para sumunod, wala kang dapat gawin kundi sumunod. Now, ano po ba itong tatlong bagay? At hindi na po tayo magpapakatagal. If we're going to obey God, especially kung magpapagamit tayo sa Panginoon, tatlong bagay ang dapat po natin tandaan. Number one, we need to remember that God wants us, o nais ng Diyos, na ano pong mangyari po sa atin? To place ourselves where God wants to mold us and prepare us. Inilalagay ka ng Diyos sa isang lugar, okay? Hindi man sitwasyon, isang lugar na kung saan huhubugin tayo ng Diyos at ihahanda tayo ng Diyos. Nakakatuwa itong si Mary, alam mo yun, nasa isang lugar siya at isang pagkakataon na gagamitin siya ng Panginoon. Now, gaano po ba kahalaga ito sa isang mananampalataya? Now, in the time of Mary, mga kapatid, all of the ladies are expecting that someday, one of them ay talagang tatawagin ng Diyos para sila po yung maging instrumento upang maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. It is the proto-evangelion of the Genesis chapter 3, verse 15. Okay? Pwede ba pakitingnan natin yan? Genesis chapter 3, verse 15. Ganito po sinasabi. Yan. Okay? So ito yung kinausap ng Diyos. Okay? Sina Adan, si Eva at yung ahas, sapagkat pumasok na yung kasalanan. Okay? The moment sin enters, pumasok po siya sa sangkatauhan, sinira niya na ang lahat. Doon na nagsimula ang kamatayan at pagkamatay. So therefore, ang isang tao mula nung ipinanganak siya, automatically, he is dead and he is dying. Amen?
So ngayon, anong pangako ng Panginoon? Pwede naman gawin ng Panginoon. Total, mga pasaway ka, gawa na lang uli ako ng bago. Pero nang dahil po sa pagkakataong yan, lumitaw ang isa sa karakter ng Diyos for the first time. And the word na lumitaw sa kanyang karakter, na paboritong-paborito ko, is the word grace. Okay? Charis ang ibig sabihin nun. Hindi yung charis na kakilala nyo, nag-ibang channel yon. Okay? Yung grace, yung totoo, yung puro. When we talk about the word grace, it means unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat. Kaya nga hindi tayo nagmamalaki. Kaya sa isang Kristiyano, wala dapat mayabang. Amen? So tuloy po natin. Sabi dyan, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Okay? It shall bruise thy head, which is the serpent. Okay? But thou shalt bruise is what? His heel. Baliktad. It shall bruise thy head, meaning to say, yung ipapanganak. Okay? Tapos, thou shalt bruise his heel, ibig sabihin, sasaktan. So, bagaman ang Panginoong Jesus, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, hindi po yun yung katapusan. Amen? Sapagkat, pagkatapos po niyang inilibing, pagkatapos ng pangatlong araw, ano po nangyari sa kanya? Nabuhay siyang maguli. Parang sa buhay na mananampalataya, ganun din. Kung tila ba para bang, alam mo yun, nasa end line ka na ng buhay mo, steady ka lang, hindi pa tapos ang Diyos. Marami sa atin nabubuhay, akala mo, yun na yung katapusan eh. Tama? Minsan, ang drama mo pa. Makalunos na ako, nala kami, makanini, makanyan. Hindi ka pa nakontento, pinost mo pa sa FB. Di ba? Tapos, pag walang nag-like, nagagalit ka pa. Saka makakita ng ganyan. Tandaan nyo ninyo, kapag ikaw ay mananampalataya, wala kang ibang pagsasabihan, wala kang ibang audience, kundi ang Panginoon lang. Bakit kasi kung kanino ka pa tumakbo? Yung mga taong ganyan, may mga problema po yan. May mga problema po yan. Ayoko na sabihin. Problema na kung saan, hindi pa nila nadidil ng tama yung kanilang emotion sapagkat kinakailangan nating ma-establish yung ating identity na hindi sa ating sarili kundi sa Panginoon po lamang. Remember, we are believer in Christ. We are Kristiyanos, followers of Christ. So, ang magiging sentro ng iyong pamumuhay, sino? Panginoon po lamang. So, ibig sabihin, kapag may problema ka, wala ka ibang takbuhan, kundi ang kanino? Panginoon po lamang. Ang problema kasi, masyado nang na-water down yung word na sa Panginoon lamang. Kasi hindi lamang ito tumutukoy sa kalalagayan mo, kundi doon sa aktibidad na ginagawa po natin. Anong ibig sabihin ito, Pastor? Kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi lamang natin siya basta nakilala, patuloy po natin kinikilala ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay. I'm not talking about salvation, sapagkat ang salvation po, once lang yan. Okay? Once and for all lang nangyari yan. Pero yung paglakad natin by faith, patuloy natin kinikilala yung Panginoon. Maraming kasi tao sa panahon po natin, kilala lang nila ang Panginoon, God is love. Kinamatayan na nila, God is love. Kaya feeling entitled eh. Ba't di ako binigyan ng ganito ng Panginoon? Di ba God is love? Ala, paano yan? Hindi pwede mga kapatid, na ikaw isang mananampalataya, gusto mo yung blessing, pero yung pamumuhay mo hindi tama, hindi ka sumusunod. It doesn't work that way. Kapag mananampalataya kay Kristo, again, follower of Christ. So your identity is in Christ. Therefore, ang ginagawa mo dapat, sumusunod ka sa Panginoon. Yan ang mahirap sa panahon po natin ngayon kapag hindi natin na-establish po yan. Diba? So, itong pangakong ito, mga kapatid, ay ibinigay sa buong sangkatauhan that someday, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, although hindi naman natin alam lahat kung sino magtitiwala sa Panginoon eh, it is written, okay? Nakasulat. Hindi lahat talaga ay makakasumpong doon sa makipot na daan. Diba? Hindi sinasabi nito na ang Diyos, alam mo yan, may favoritism. No. But in His sovereignty, yung katangian ng Diyos na ito, kilala niya yung tatanggap sa Kanya. Ngayon, kung tunay ka nakakilala sa Kanya, dapat lumakad tayo na may tamang pagsunod. Amen? Pagsunod. Pagsunod ang isa sa napakahirap gawin ng lahat ng tao. Bakit?
ugali niya ang pagiging rebellious eh. Ugali niya na yung pagiging marunong sa lahat, magaling sa lahat. Ugali niya yun. Sabi ko nga, the moment sin enters humanity, sinira niya lahat. Pati yung perception natin about God, perception natin about Christian living. Kaya nga, sabi ko nga patuloy po tayo dapat kinikilala natin ang Panginoon para at least matanggal sa ating kaisipan ang lahat ng pagsuway at wala kang gagawin, kundi magtiwala lang sa sabihin ng Panginoon. So dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga, the point number 1, we need to place ourselves where God wants to mold us and to what? Prepare us. Lagi po yan, inihahanda po tayo, ng Panginoon. So kung inilalagay ka ng Diyos sa isang lugar, manatili ka na doon. Amen? If God puts you in a choir, diba? Manatili ka na dyan. Huwag mong isipin kung konti ka or konti kayo. Basta isipin mo, ginagawa mo para kanino? Para sa Diyos po lamang. Hindi, yung mga bagay na hindi natin control, huwag niyo problemahin. Ang dapat mong problemahin, yung mga bagay na kaya mong gawin. Ano yun? Pagsunod. Tama? Madalas, iniisip natin, alam mo yan, sa pagsunod natin sa Panginoon, God will give us the comfort according to our own definition. Hindi ho ganun, mga kapatid. Okay? Whatever situation na nilagay kayo ng Panginoon, may purpose po yan. Para pagtibayin ang inyong pananampalataya at mas lalo magtiwala sa Kanya. Kasi kung laging sasabihin sa iyo, kapag nagtiwala ka sa Diyos, magkakaroon ka ng ganito, ng ganyan, that is prosperity gospel. And it doesn't work that way. Kasi kung puro comfort lang ang kayang i-offer sa atin sa mundong ibabaw, baliwala po yan, sapagkat ang lahat ng bagay dito sa mundo mapapara, mawawala. Kung ang bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin ay puro panlupa lang, magkakaroon po tayo ng inggitan sa bawat isa. Kasi bakit natin sabihin, bakit sa ganito, may ganyang pagpapala, bakit ako wala? Tandaan po niyo ang pagpapala ng isang mananampalataya ay ang isang bagay kailanman na hindi kayang bilhin ng pera. Bigat ng amen, ano? Dapat tayo magpasalamat sa Diyos. As an example. Pasasalamat sa Diyos sa pag-iingat sa atin sa araw-araw. Sa sobrang daming naaaksidente sa panahon po natin ngayon, ang sumakay ka ng sasakyan at makapunta ka sa lugar na pupuntahan mo ay isang pagpapala na kailanman hindi kayang bayaran ng pera. And there's so many blessings na ibinubuhos ng Panginoon sa atin na hindi mo lang nakikita kasi ang standard ng mundo, ang standard mo pagdating sa pagpapala. Kapayapaan. Hindi ba kayo natutuwa sa Panginoon na nagkakaroon tayo ng masarap na pagtulog sa gabi? Hindi ka man nakahiga sa Uratex, nakahiga ka man sa karton, pero kung makahilik ka, wagas! Nagagalit yung kapitbahay kasi pag umili ka, para may eroplano ang kapitbahay. Brrr. Hindi pa kayo nagpapasalamat sa Diyos. Wala man tayong masarap na pagkain, pero ang lupit ng gana mo sa pagkain. Yung kahit tuyo lang yan, yung pwede kang kunan para ka nagko-commercial. Bakit? Ang sarap mong kumain. Nagigets niyo po ba? Sometimes we miss those kind of blessings. Hindi ko naman din sinasabi na hindi tayong, alam mo yun, i-bless ang Panginoon on a material basis. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Ang sinasabi po natin, itong mga basic na ibinibigay ng Diyos sa atin, dapat natin pagpasalamat. Ngayon kung may dinadagdag, di mas lalo pasasalamat sa Diyos sapagkat nakikilala natin that God is providing for us. Hirap kasi sa mananampalataya, gusto malaki ka agad eh. Start muna tayo sa basic. Start muna tayo sa maliit. Siguro, kaya hindi tayo binibigyan ng malaking pagpapala kasi sa maliit, hindi natin kaya magtapat. Nakakalungkot isipin, dumaan ang ating Thanksgiving, sige nga, gaano karaming pagpapasalamat ang naihandog nyo sa Diyos. Hindi ko minamaliit ang inyong kaisipan, pero tatandaan nyo, ang tao ho, may limitasyon. Tama? So, paano gagawin natin bilang pagpapasalamat? Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman tapos ang 2024. Pwedeng isulat lahat ng ibinigay sa inyo ng Panginoon. And then, from that, magpasalamat kayo sa Diyos.
Di ba nagpapasalamat, matino pa rin ang isip nyo sa panahon natin ngayon? So sobrang dami ng problemang dumating sa ating buhay. Amen? Bagaman maraming kaguluhan, gobyerno nga lang natin ngayon, gulo-gulo na eh. Tama? Ano pa, yung nangyayari sa mundo, ang daming kaguluhan mga kapatid. Pero at least kahit papaano, binibigyan po tayo ng talino at kaayusan ng pag-iisip ng Panginoon. Maayos po ba yung pag-iisip nyo? Takot ako dun. Maayos naman? Pakitingnan mo ang katabi mo, maayos ba? Sabi daw nila, malalaman mo na maayos o matino ang kausap mo, malalaman daw sa buhok. So wala akong isip, gano'n. Walang buhok. No? Ay, okay, kuya mo. Although it's a joke, alam niyo mga kapatid, kidding aside, diba, salamat sa Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng katinuan. Kahit sobrang dami nangyayari sa inyo sa loob ng pamilya, ngiti-ngiti kayo dyan, marami tayong problema, amen? Karamihan sa inyo, maraming utang. Kung kani-kanino, sa Bombay, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Pero salamat pa rin sa Panginoon, at least binibigyan po tayo ng talino. Kaya nga, again, it is important for every believer to focus on his or her relationship to God. Yun lamang po yung magiging susi po natin. Yun yung magiging sandata po natin sa sobrang daming kaguluhan na nangyayari sa mundong ibabaw. Kaya nga, anuman ang sitwasyon, saan ka man nilagay ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. Because remember, God is molding you. God is preparing you for His blessing. Tandaan nyo, kapag dumarating yung pagsubok sa buhay, inihahanda ka lang ng Diyos sa isang pagpapala. Hindi kasi lahat ng tao nagiging matagumpay dyan eh. Yung binigyan ka ng pagsubok, wala lang, lumagpas na, pero wala ka natutunan. Walang pagpapala doon. So anong gagawin? Uulit ka na naman. Parang exam po yan, gano'n sa mga teacher. Hanggat hindi mo natututunan yan, hindi ka magle-level up. Kagaya rin sa buhay ng mananampalataya. Kung hanggang ngayon, tamad ka pa rin, God is testing your faith, di ba? To mold you, then therefore magpaturo ka sa Panginoon. Nakakalungkot kasing isipin, sabi ko nga, ibig na magpaturo tayo sa Panginoon, mas nagiging magaling pa tayo sa Panginoon. We're not saying it, but alam mo yun, the hardest part and the saddest part ng buhay po natin, ginagawa po natin ito. Ano yun? Mas magaling tayo sa Diyos. Anong gagawin po natin? Pagkatiwala po natin sa Panginoon. Amen? Again, kung gusto mo magamit ka ng Panginoon, just like Mary, okay, we need to place yourselves, okay, where God wants to mold you and prepare you. Lagi, inihahanda tayo ng Diyos at hinuhubog tayo ng Diyos. So, ang dapat po natin gawin? Pagpahubog po tayo sa Kanya. Pangalawa na kinakailangan po natin tandaan, if God, or if you want to be used by God, we need to possess the right character to sense God's leading. Ulitin ko po, we need to possess the right character to sense God's leading. Ito nakakalungkot lagi tayong nag-aaral ng banal na salita ng Panginoon every morning sa ating devotion. Again, the Word of God is given to us not to increase, alam mo yun, the information, but rather for our transformation. Amen? Marami lang alam sa Bible. Yun lang. May kakilala kaming ganun dati. Kasama namin sa church. Ang galing sa Bible quiz. Ang galing sa memory verse. Pero hanggang dun lang. The purpose of God's Word is to connect us to God. Kasi sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi saan daw? Sa bawat salita na namumutawi. Saan? Sa bibig ng Diyos. Kung inalin tulad ang salita ng Diyos sa pagkain, which is the food, help us, diba? Magkaroon tayo ng sustenance, magkaroon tayo ng strength, magkaroon tayo ng healing. Alam niyo po ba na ang pagkain ay gamot? By the way, physical, minsan pagkain, nagiging lason din yan eh. Actually, depende sa kinakain mo. Amen? If the Word of God, hindi lamang siya basta food, it also, serve us as medicine, kinakailangan. Lagi po nating alamin, pag-aralan, pagbulay-bulayan, ang salita ng Panginoon.
Kasi kung hindi po natin ito gagawin, ano po mangyayari po sa atin? Okay? Hindi tayo magkakaroon ng tamang karakter. Imagine niyo po si Mary. Okay? Tingnan po natin Tingnan po natin. Verse 28, and the angel came in unto her, and said, Hail thou art highly favored, the Lord is with thee. Ano sabi dyan? Blessed art thou among, ano sabi dyan? Women. Di ba? Yun yung salutation, yung pagbati. So ano yung sagot ni Mary? Okay? Verse 29, and when she saw him, she was troubled at his saying, and cast her mind what manner of salutation this should be. So syempre at first, magugulumihanan siya. Okay? Just like Noah, nung inutusan siya ng Panginoon, nung inutusan kasi si Noah ng Diyos, ang sabi, gumawa daw siya ng arko, sapagkat magkakaroon ng matinding pag-ulan at magkakaroon ng pagbaha. Tama po ba? Hindi niya naiintindihan yon, sapagkat, sabi ko nga, wala namang arko during that time. Sapagkat ang landmass during that time, according sa mga theologians, okay, hindi pa siya separated by water. Isa lang siyang buo. Pangea ang tawag yata doon, kung di ako nagkakamali. So hindi naiintindihan ni Abraham yung ark na tinatawag. Hindi rin naiintindihan yung word na rain during that time, sapagkat hindi kailangan ng ulan during that time. Anong ginagamit ng Diyos? Hamog lang, okay na, tumutubo na yung mga halaman. Siyempre, dahil walang ulan, hindi rin niya maintindihan yung baha. Pero dahil sa pananampalataya, because of the right character Noah possesses during that time, sumunod siya sa Panginoon. And I believe si Mary hindi rin naiintindihan to. Paano nga naman siya manganganak kung hindi pa siya nakaka-experience ng sexual intimacy, di ba, sa kahit na kaninong lalaki. In fact, magkakaroon po siya ng problem. It poses a lot of problems during that time. Kapag kayo nabuntis na wala kang, alam mo, sexual relationship to anyone, and at the same time, the punishment is death. So, yung ginawa po niya, mga kapatid, alam mo yan, it's a walk of what? Faith, isang paglakad po ng pananampalataya. Okay? Kaya hindi nakapagtataka dun sa hulihan, sabi niya, and Mary said sa verse 38, Behold, the handmaid of the Lord. Notice that. Okay? So, her identity, she anchors to the Lord. Okay? Ako'y sa Panginoon, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Madalas tayo nadidefine ang ating pamumuhay base sa sitwasyon. Hindi ho dapat ganun. Lagi, okay, nababase ang pamumuhay ng pananampalataya po natin base sa relasyon po natin, kanino? Sa Panginoon po lamang. Madali kasing sumunod pag may pera, no? Diba? Madaling sumunod pag wala kang sakit. Madaling sumunod kapag okay ang lahat. Pero ibang usapan na kapag nalalagay ka sa isang sitwasyon na nasusubok ang iyong pananampalataya. Susunod ka ba o hindi? Nakakalungkot isipin, mga kapatid, there are so many believers, forgive me if I use those words, Kasi nga, kung totoo na ang mananampalataya ay lumalakad na may tamang paglakad, siguro ang dami ng tao ngayon ang magiging mananampalataya din eh. Bakit? Kitang-kita, it's very evident sa mananampalataya. Pero dahil ang mananampalataya, binabago pa rin patuloy ng Panginoon, amen? Yun ang salamat sa Panginoon, Hindi tayo lumalakad dyan, sinasabi natin, oy, mas mabuti kaming tao sa iyo sapagkat papunta kami ng langit. Hindi po tayo ganun, amen? So dapat tayo po'y binago ng Panginoon at patuloy na nagpapabago kanino? Sa ating po Panginoon. So character is important for us to follow and to know God's will. To know God's will, di ba? And to obey God's will. Magkaiba ho yun eh. Yung malaman mo yung kalooban ng Diyos, okay. Pero tanong, susunod ka ba? Kaya sabi nga po kanina, maraming may alam sa Bible eh. Maraming magaling magsalita patungkol sa Bible. Ang tanong, ang sagot, na isasabuhay po ba? Tingnan mo yung katabi mo na naman. Yung katabing tinitingnan, no? Sabihin mo nga, sumusunod ka ba sa Panginoon?
So we need to possess the right character to sense God's leading. Alam niyo po ba na lagi ang Diyos ginagabayan po tayo? Amen? May mga pagkakataon na para bang pakiramdam mo silent ang Panginoon. Yung tipong parang pag nag-pray ka, parang wala lang, parang yung panalangin mo, hindi man lamang yata umabot sa ceiling. Pero ang pananampalataya kasi is not about feelings. Kapag pinanguna ka na ng feelings, tapos na, wala na. Faith is more than feelings. So kapag sinasabi sa'yo ng Panginoon, binubulungan ka na ba na ng Espiritu? Wednesday ngayon, mag-attend ka ng prayer meeting. Meron mga pagkakataon na hindi mo feel. But because the Holy Spirit is telling you, susunod ka pa rin. In spite of, alam mo yun, ano man yung nararamdaman mo sa buhay mo. Ganon ang may tamang spirito ng taong gustong lumago sa pananampalataya. Hindi yung paglilingkod na para bang trip-trip lang. Amen? Kasi mahirap sa mananampalataya kung puro emotions. Naalala ko tuloy si Jay, isa sa mga paborito niyang kung paiirali lamang ang damdam na walang kasamang isip, diba? At may pagkukulang kung wala namang damdaming ang lahat ng iyong isiping gagawin, may kulang pa rin. Kailangan ng Diyos sa buhay natin. Emotions or the heart is deceitful, ang sabi ni Jeremiah. Sabi pa nga niya, it's desperately wicked. Who can know it? Wala nakakaalam. So, the next time na gusto mo magpagamit sa Panginoon, kapag binubulungan ka na ng banal na spirito, wala kang gagawin kundi sumunod. Yung pangalawang umawit kanina, sabi doon, the Master's voice. Ano sabi ng John chapter 10? My sheep hear my voice, and I know them, and they, sabi doon, follow me. Sumusunod dapat. Hindi sinasabi doon kung ano yung alam mo. Hindi sinasabi dito kung ano yung pakiramdam mo. Ang sinasabi dito, narinig mo ba? Pag narinig mo, susunod ka. At dapat susunod ka kasi sa Panginoon ka. Amen? Ang tindi, no? Kumbaga, ang salita ng Panginoon, yun yung third point po natin. Pero napakahalaga po niya sapagkat kung hindi po natin ito kikilalanin, hindi mo kinikilala ang leading ng Panginoon sa buhay mo. Kaya maraming tao ang naliligaw, maraming tao ang nadi-discourage. Bakit? Hindi hinayaan mauna ang Panginoon. Tama? When we follow or when we obey the voice of our Master, it means kinakailangan mong isurrender yung disobedience. Amen? Sa pagsunod kasi may iiwan ka eh. Hindi pwedeng daladala mo yung kung anong galing na meron ka, talino na meron ka, kasikatan na meron ka, iiwanan mo yan. Kaya pala pagsunod sa Panginoon, wala kang dadalhin kundi ang sarili mo lang. Number 3 and last, at dito tayo magwawakas. If we want to be used by God, we need to produce obedience by trusting in His Word. Yun yung pangatlo. Produce obedience by trusting in His Word. Now, again, sabi ko po kanina, God's will is equivalent to God's Word. If you want to know God's will, therefore, you need to know God's Word. Ang problema, kung mas inuuna mo ang Facebook kesa sa the book, patay tayo dyan. Ano nga ba meron sa salita ng Panginoon? Hindi lamang po ito tumutukoy sa Bible na hawak ninyo. Okay? Sapagkat ang Bible na hawak ninyo, yan ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos na naglalaman ng pangako, naglalaman ng paalala, naglalaman ng kalakasan, naglalaman ng pag-asa. Kung ang mga bagay na ito ay hindi sinusunod, hindi ninanasa, okay? Hindi yan ninanais na hanapin ng bawat mananampalataya, huwag ka magtaka kung bakit talunan tayo sa buhay.
Always remember po nakasalalay po lagi yung salita ng Diyos o yung character ng Diyos sa kanyang salita. Ibig sabihin, kapag sinabi niya, gagawin niya. So yung mga paalala ng Panginoon, lalo na kapag sa ikakapahamak mo, tapos nagbibigay siya ng paalala, huwag ka nang mag-alibay pa. Halimbawa, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi po yun suggestion. It's a warning. Nakakalungkot isipin, kapag ang isang mananampalataya ay nakapangasawa ng di mananampalataya, malaking porsyento hindi yan maglilingkod sa Panginoon. Malaking porsyento hindi magiging maayos ang buhay niya sa Panginoon. Yung iba masama ang tingin sa akin. Kapag hindi yan Kristiyano, pastor, ang pangalan niya naman Christian. Wala pa rin yan. Kasi si Lord, pag nagbibigay ng paalala, hindi yan nagbibiro. Kasi sabi ko nga po kanina pa sa inyo, lagi ang salita ng Diyos, nakaangkla yung kanyang katangian doon. Ibig sabihin yan, gusto kanyang maging banal kasi banal siya. Yun yung katangian niya. So kapag tayo pinagsasabihan ng salita ng Diyos, wala tayong dapat gawin, kundi sumunod lang sa salita ng Panginoon. It's about time for all of us, again, to surrender everything that hinders us from following God. Kinakailangan nating isuko ang bawat bagay na nagiging hadlang kung bakit hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, di ko alam kung ano yung nasa puso niyo, of course. Ako'y tagahatid lang ng mensahe. Pero kung sakasakaling may itinuturo ang Panginoon sa inyo, kahit ano pa yan, yung iniingat-ingatan mo, yung inaalagaan mo, kasi alam mo yan, nagbibigay sa'yo ng comfort, nagbibigay sa'yo ng joy, pero hindi yan galing sa Diyos. Hindi ka magtatagumpay dyan. Ano dapat mong gawin? Suko mo yan sa Panginoon. Lahat tayo, maging ako bilang pastor. Kahit sa sarili ko pang pamilya, kahit sa aking asawa o sa aking mga anak, ang salita ng Diyos ang magiging sandigan po natin. Sapagkat lahat ng bagay mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili. The Word of God will abide forever. So ano dapat po natin gawin? Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Just like Mary. Diba? Yung kanyang character, yung kanyang situation, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, even though sabi ko nga kanina, hindi niya naiintindihan Diba? Hindi niya naiintindihan kung papaano. Pero kung meron mo siya naiintindihan, ano yung sinabi ng salita ng Diyos, wala siyang gagawin kundi sumunod. Kaya nga sabi niya, be it unto me according to thy word. Her character being, the handmaid of the Lord, yung kanyang identity being the handmaid of the Lord, sumasabay sa kanyang pamumuhay. Diba? Kung siya'y sa Panginoon, susunod siya sa Panginoon. Ikaw, na nakikinig ngayong umagang ito, what's your identity? Kung hindi mo alam ang identity mo, our identity is always with Christ. Because you are a Christian. Therefore, kung ano yung sinabi ng Panginoon, susunod lamang po tayo sa Kanya. Tayo lahat po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa patuloy na paalala. Salamat sa patuloy na pagtuturo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na makita po namin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong paningin. Panginoon, wala kaming anumang magagawa kung malayo kami sa inyo.
Bagaman lagi po namin itong sinasabi, tulungan niyo po kami na maging totoo po ito sa aming mga puso at isipan. Upang sa ganon, anumang sagabal na meron kami, ito man ay katigasan ng ulo, ito man ay katamaran, pagiging mahiyain, pagiging matatakutin, pagiging maalalahanin, ay maalis po namin ito at patuloy po kami lumakad na kasama po ninyo. Father, help us, O God. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Lord, yung parusa na karapat-dapat para sa amin, Lord, hindi niyo po ibinigay because of your mercy. Yung blessing na hindi nararapat na para sa amin, binigay niyo pa rin, tawag po doon, grace. Father God, help us. Have mercy on us, Lord. Lord, hindi kami sikat, hindi kami mayaman. Pero meron kami hingin sa inyo, Panginoon. Patuloy po nawa na maging tama ang aming isipan sa inyo. Sumunod kami laging sa inyong kalooban. Lord, kung bigyan niyo ba kami ng comfort o hindi, salamat po sapagkat ang tunay na tagasunod mo ay nakasalalay ang aming pagsunod, hindi sa mga bagay na ibibigay mo, kundi nakasalalay ang aming pagsunod sa iyong karakter. Lord, your character is our basic idea to understand on how, kung paano po kami lalo masusunod sa iyo. Thank you for your word. Thank you, Lord, for this morning, O God, na binigyan po kami ng kapayapaan. Dalangin ko po, Ama, na humayo po kami, na taglay ang pagpapala at biyaya ng mula sa iyo. Salamat po ng marami, mapapuri, masasalamat ang niyati po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pari na po tayo maupo.